Sa umpisa ng episode, ay isang basurang anyong monster ang umatake kay Dogen, pero sa isang bagsak lang ng espada, ay nagkaluray-luray ito. Dalawa pang mga halimaw ang sinubukan siyang kagatin, ngunit kaagad itong napansin ni Dogen at binigyan ng malinis na hiwa ang dalawang halimaw gamit ang kanyang espada. Matapos matalo ni Dogen ang mga halimaw, ay walang pag-aalinlangan niyang ipinasok ang kanyang kamay sa loob ng katawan ng mga ito. At mula rito, ay nakuha niya ang mapulang core ng halimaw, kumikislap sa liwanag ng buwan. Nagmamadali si Dogen papunta sa core, sinasalanta ang mga monster sa daan, kumukuha ng mga materyales kapag meron. Samantala, sa kanilang banda, sa team ni na Juyon, ay nauna na silang maglakad pa uwi. Sa paglalakad, ay nagtataka si Jung Inju kung magiging okay lang ba si Dogen. Pinakalma siya ni Juyon at ipinaalala kung paanong tumakbo na parang raketa si Dogen kanina, ang lalaking iyon ay siguradong napakarami pang enerhiya. Natawa si Jung Inju at sumang-ayon sa mga sinabi ni Juyon. Ngunit nagtataka si Jung Inju kung bakit mukhang nalulungkot si Juyon, namimiss niya ba si Dogen. Medyo nahiya si Juyon, nilinaw na hindi siya nag-aalala. Ngunit sa katotohanan, ay nagkakaroon na ng inferiority complex si Juyon. Sinabi niya sa sarili na nakakahiyang tawagin ang sarili niya bilang S-rank hunter kung sa katotohanan ay hindi man lang siya may kukumpara kay Dogen. Napaisip rin si Juyon na siguro ay wala ng ibang nilalang sa mundong ito na kasing lakas ni Dogen. Ngunit dyan siya nagkakamali, dahil sa totoo lang, ay nagsisimula pa lamang ang kwentong ito at marami pang bagong karakter ang ipapakilala. Balik naman kay Dogen, ay nakikita siyang tumalon sa harap ng isang dambuhalang Black Orc. Sa kabila ng dambuhala nitong pangangatawan, ay walang kahirap-hirap niya itong pinaslang. Napaka-brutal pa ng pagpatay niya dahil sa mismong mga mata pa mismo ng halimaw siya naghiwa. At dahil nabulag na nga ang isa, ay aksidente nitong hinampas sa ulo ang sariling kasama. Pagkababa ni Dogen mula sa ere, ay sinugod kaagad siya ng dalawa pang mga Black Orc, nagbabaga ang mga mata ng killing intent. Sa halip na matakot, ay napabuntong hininga lamang si Dogen. Sa isang kisap mata, bago pa man siya tamaan ng axe, ay tuluyan na siyang naglaho. Mula sa malayo, ay inilabas ni Dogen ang nag-aalab niyang fire mana. Matapos itong ipunan sa kanyang palad, ay walang ano-ano niya itong ibinato sa mga halimaw. Tumama ang fireball sa mga halimaw, ang damage ay maihahalin tulad sa isang military explosives o mas matindi pa. Sa paghupon ng pagsabog, ay makikitang lupaypay na sa lupa ang mga halimaw, wala ng mga buhay. Hindi pa tumigil doon si Dogen, dahil katulad ng dati, ay kinuha niya rin ang mana core nito. Balik naman sa labas ng rift, ay makikitang matagumpay nang nakalabas ang grupo ni na Juyon. Habang ang iba ay relax lang kung maglakad, ay taliwas naman ang sitwasyon ng isa sa kanila. Sa likuran, ay hirap na sa pagbubuhat ng mga kristal ang isang lalaki, napakadami kasi nito kaya mas bumigat. Siya siguro ang pinakamahina sa kanila, dahil kung titingnan sa likuran, ay bawat miyembro naman ay may sariling binubuhat. Biglang lumipat ang eksena sa isang katawan na may nakabaon na espada, at ang espada ay humiwas sa katawan na parang humihiwa ng butter. Ang salarin nito ay walang iba syempre kundi si Dogen, sino pa nga ba? Kahit pa tumatalsik na sa pagmumukha niya ang mga dugo ng halimaw, ay nananatili pa rin siyang walang pakialam. Maliban sa mga crystal core ng mga halimaw, ay minsan ay kinukuha niya rin ang mga lamang loob nito. Inilalagay sa bote na parang naglalagay lamang ng mga bato. Base sa nakuha niyang lamang loob, ay masasabi nating Block Rocco ang pangalan ng halimaw na pinaslang niya. Nakahandusay ang sariwang katawan nito sa lupa, at kung nagkataong gabi, ay siguradong lulutuin rin ito ni Dogen. Matapos kolektahin ang mga kristal, ay pinagsama-sama niya ito. Napagtanto niya na napakarami niya na palang nakuha. Inilagay niya ang mga ito sa loob ng dala niyang bag, naglalakad palayo na para bang walang nangyari. At kung aakalain mong tapos na siya sa pagpaslang, ay nagkakamali ka, we are just getting started. Balik naman sa headquarters ng Brazilian Hero Association, sa loob ng operation room, ay makikita ang mga tao na hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Dahil sa monitor nila, ay bigla na lamang naglaho ang signal ng rift mula sa Santarem, ang parehong rift na kinaroroonan ni Dogen. Sa una ay hindi malaman ng mga naroon kung ano ang tamang reaksyon, ngunit sa huli ay mas pinili nilang magdiwang.
Nagsigawan sila, sa wakas nasarado na rin ang rift. Alam nila na ang Santarem Rift ay sarado na, ngunit sino ang nagsarado nito? Tanong ng isa. Sumagot naman ang isa na ang Korean team ang responsable dito, ang Dancing Flower Guild na pinangungunahan ni Jung In-ju. Ngunit nagtataka ang isang babae kung paano itong posible, dahil kanina lang daw ay tinawagan sila ng Korean team at sinabing kalalabas lamang nila 10 minuto bago ang nangyaring pagsarado. Tinanong siya ng manager kung nakakasiguro ba siya sa sinabi niya. Sumagot ang babae na tama nga ang impormasyon niya. Ayon daw sa Korean team, ay kanina pa sila lumabas ng rift. Dahil dito ay napuno sila ng mga katanungan, dahil kung kanina pa lumabas ang Korean team, ay sino ang nagsarado ng rift sa Santarem. At para malaman ang buong pangyayari, ay bumalik tayo 10 minuto bago ang pagsarado ng rift. Sa loob, ay nakalaban ni Dojan ang bagong anyo ng halimaw na tinatawag na Twin Ogre. Pinalilibutan ito ng maitim na aura ng Dark Mana, kaya napagtanto niya na ito ay isang bagong evolve na halimaw. Bigla nitong itinaas ang dambuhalang paa sa ere at sinubukang apakan si Dojan. Walang kahirap-hirap itong naiwasan ni Dojan at mula sa likuran ng halimaw, ay napansin niya ang parang black hole na umiikot. Ito pala ang core o puso ng rift. Inihanda ni Dojan ang kanyang posisyon, inuunat ang kamay para hawakan ang dulo ng espada na putang ina ang haba pala. Tapusin na natin ito kapatid, wika niya. Kung iyan ang gusto mo, wika ng halimaw na handang makipagsabayan sa pinakamalakas. Habang papalapit ang kamao ng halimaw, ay nagsimula namang mapuno ng nag-aapoy na mana ang espada ni Dojan. At sa isang kisap mata, ay tumalon siya papunta sa halimaw. Handang gamitin ang ipinagbabawal na teknik, ay ginamit niya ang Vandian Sword Style, Second Form, Grammy Grimoire Fora, na nangangahulugang magic that unfolds in line. Sa puntong ito, ay hindi na ito manhwa kundi Demon Slayer mismo. Sumanib na ang kaluluwa ni Tanjiro sa katawan ni Dojan, pinakawalan ng isang biglaang pagtusok sa halimaw. Sumigaw sa sakit ang halimaw, tinamaan ang kanyang kamao ng espada. May pagkasadeste din pala itong si Dojan, akala ko patay agad ang halimaw sa isang iglap. Ngunit hindi, ang plano pala ni Dojan ay ang pahirapan ang kawawang halimaw. Huwag ka munang sumuko, nagsisimula pa lamang tayo, wika ni Dojan na halatang ini-enjoy ang laban. Biglang sumugod ng kay bilis-bilis si Dojan, dala-dala ang nagbabaga niyang espada. Habang ang halimaw ay hindi malaman kung bakit bigla na lamang lumitaw sa harapan niya si Dojan, ay nakatanggap na siya ng hiwa mula rito. Napasigaw siya, sobrang sakit, ito kamao ko kainin mo. Ngunit walang balak si Dojan na kainin ang kamao niya, sa halip, ay tumalon siya sa ere, sinabing ito ang kainin mo. Pinakawalan niya ang kanyang sword skill, bumababa ang espada ng dahan-dahan. Ngunit sa iisang galaw na iyon, ay 12-12 ng hiwa ang natanggap ng halimaw. Pati mga puno sa paligid ay hindi pinatawad. Sharing is caring wika nga nila. Ngunit matindi rin ang halimaw, dahil bago pa tumama sa kanya ang lahat ng mga sword slash, ay tumalon na siya kaagad, iniiwasan ang pag-atake at naghandang durugan si Dojan. Ngunit ang hindi niya namalayan, ay sa laki ng katawan niya, ay hindi niya naiwasan ang sword slash sa kanyang paanan. Habang ang dalawang ulo ng halimaw ay napasigaw sa sobrang sakit, ay hindi tumigil si Dojan at nagpakawala pa ng sunod-sunod na sword slash. At dahil nasa ere ang halimaw, ay wala itong tsansang umiwas katulad ng dati. Nang bumagsak ang katawan nito sa lupa, ay putol-putol na ito. Matapos ang matinding bakbakan, ay napahinga ng malalim si Dojan. Inilagay niya sa kaluban ng kanyang espada at lumakad papalapit sa puso ng rift. Umiikot ito na parang vortex, para bang handang lamunin ng buo si Dojan. Pinagmasdang mabuti ni Dojan ang core, at napansin na kahit dito ay mataas ang concentration ng dark mana. Ngunit hindi ito naiiba sa dark mana na mayroon ng mga halimaw. Kaya kung hindi ito nagmula sa core, ay napaisip si Dojan na maaaring nagmula mismo ito sa labas. Na nangangahulugang may salarin sa lahat ng mga pangyayaring ito. Napaisip siya na para mapuno ng dark mana ang ganitong kalawak na rift, ay kailangan mong maging Undead Lord o di kaya ay Imperial Lich. Ngunit hindi ito posible, dahil kung may ganitong uri ng mga nilalang na lumitaw, ay siguradong matagal nang nagwakas ang sangkatauhan. Dahil sa kakulangan ng ebidensya,
ay hindi makagawa ng kahit anong conclusion si Dogen. Anyway, kung may salarin sa lahat ng ito, ay hindi ito magtatapos sa basta na lamang na pagsarado ng mga rift. Inihanda ni Dogen ang sarili at biglang sinuntok ang katawan ng core. Napaatras ito sa impact at nagsimulang mag-crack. Matapos basagin ang core, ay nagdesisyon si Dogen na kailangan niyang mag-imbestiga. Balik sa headquarters ng Brazilian Hero Association, ay makikita ang isang assistant na pinagpapawisan. Sa harapan niya ay ang president na hindi makapaniwala sa nakikita. Kahit kanino pa man daw galing ang report, ay hindi pa rin siya makapaniwala. Sumang-ayon dito ang assistant, hindi talaga makapaniwala ang president dahil sa kabilang side, ay nag-send ng joint team ang Brazil ngunit isang S-rank lang ang nakabalik ng buhay. Habang sa isa naman ay isang Korean team lang ang ipinadala ngunit lahat ay nakabalik ng buhay. Hindi lang sila basta nakabalik ng buhay, at nasarado rin nila ang rift. Sinabi rin ng assistant na nakatanggap rin siya ng mahahalagang mga report mula sa ibang rift zones, ngunit lahat ay tungkol sa kung paano pumalpak ang raid at umatras ang lahat. Ipagsasama niya daw ang lahat ng ito at magbibigay ng ulat mamaya. Napabuntong hininga ang president ng Hero Association, hindi siya makapaniwala na kahit may isa o dalawang S-rank hunter sa bawat team, ay ganito pa rin ang naging mga resulta. Tinanong niya ang assistant kung ang tanging team lang ba talaga na nagtagumpay sa mission ay ang team ni Juyon. Sa tanong na ito, ay medyo nag-alinlangan na sumagot ang assistant. Sinabi niyang hindi mo naman talaga matatawag na team ang nangyari sa mission ni na Juyon. Ano ang ibig mong sabihin? Pagtatakang tanong ng president. Mayroon ba akong nalagpasan sa report mo, hindi ba ang Korean team na ipinadala sa Santarem ng mismong nagsarado ng rift doon? At dito ibinunyag ng assistant na saka palang naisara ang rift nang nakalabas na ang Korean team. Imposible naman ata yan, wika ng president. Kung ganoon ang nangyari, ay paanong naisara ang rift? Nasaan si Hero Juyon ngayon? Tanong ni President. Sumagot ang assistant na siguro ay pabalik na si Juyon sa headquarters ngayon, kaya naman ay kaagad na nagdesisyon ang President na kausapin mismo si Juyon at nang malinawan na ang lahat. Sa oras na lumabas ang team ni Hyun, Juyon at Jung In-jo mula sa rift, ay inabot sila ng halos 1 oras bago nakabalik sa headquarters. Sa mga oras na iyon, ay naisarado na ni Dogen ang isang rift at naglunsad para isarado ang iba pa. At ngayon naman ay nakarating siya sa isang ilog, dahil base sa karanasan niya, ay siguradong nasa ilalim ang core ng rift. At wala ng pag-aalinlangan pa, ay nagsimula na siyang bumaba pa ilalim.